Magandang araw, welcome muli sa ating daily devotion at ngayon nga ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at ang ating pong topic ay matatagpuan sa aklat ng Daniel 6:10-23. So etong verse na to medyo mahaba pero basahin natin yung pinaka talagang ikwento na lang natin yung pinaka main point o yung sinasabi dito. Sa 10 tingnan natin, sabi doon, nang malaman ni Daniel lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay kung saan nakabukas ang bintana at nakaharap sa Jerusalem. Noon, lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat siya sa kanyang Diyos 3 beses sa isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. So napakaganda itong kwento na to kasi alam naman natin na si Daniel ay isa sa talagang kung sa panahon natin ngayon, siya yung parang isang katiwala, nagtatrabaho sa gobyerno at talagang tapat sa mga tao na pinaglilingkuran niya dito sa lupa, pero mas tapat siya sa ating Panginoon. So yung title ng ating topic ngayon, it's all about praying with conviction. So sabi ng Panginoon, so yun, sabi po doon sa ating unang katuruan, sabi dito, conviction is strong belief that God answers prayers. That time kasi na talagang pinagkanuloan nila, gumawa sila ng paraan para matalo o mapalaya si Daniel doon sa pwesto niya kasi hindi makagawa ng kalokohan. Parang ngayon nga sa nangyayari sa atin, yung mga opisyalis na almost 126 na pinangungunahan niya. So after no, talagang nag-pray siya, walang nakapigil sa kanya that time. So yun, pangalawa, conviction motivates a person to pray consistently. So, ibig sabihin, yung pananampalataya niya, hindi siya tumitingin sa kung sino man yung mga tao, yung 26 na yun, even nung pinirmahan ito nung talagang hari, wala pa rin siyang, nanindigan pa rin sa pananampalataya sa ating Panginoon. Talagang naniniwala siya, nagagabayan siya ng ating Panginoon. Pangatlo, conviction is rooted in a deep relationship with God. So talaga yung conviction niya that time na walang makapipigil na iba dito, talaga yung puso niya is maparangalan yung ating Panginoon, walang sino man yung pwedeng umadlang sa kanya para mapurihan yung ating Diyos. So parang lang po sa ating application, sabi dito, pray with a strong sense of God's presence. So kung nalalaman mo, nararamdaman mo na talagang ginagabayan ka, iningatan ka ng Lord, talagang gagawin mo yung lahat, walang makakapigil sa iyo dahil naniniwala ka na mas may tiwala ka sa ating Panginoon. Pangalawa, pray with conviction in every word you say. So, bawat salitang sinasabi mo, maniwala ka lang na talagang kikilos ang Diyos. Yung conviction na talagang marirealize nila, malalaman nila na yung Diyos mo ay tunay at hindi ka iiwan. Pangatlo, pray with a consistent pursuit of intimacy with God. So matibay na paninindigan, hindi ka mapipigilan ng sino man at naniniwala ka na kikilos ang Lord sa iyo ano't ano man yung mangyayari sa buhay natin, kasi naniniwala ka na yung Diyos na meron ka ay Diyos na dakila at kailanman hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. So I hope you learned something and God bless you.